Again, good morning po sa bawat isa po sa atin. Sa mga nanonood na rin po sa ating mga video messages from the Light of Truth Ministry, pagpalain po kayo ng Diyos. Tayo po ay nasa aklat po ng Revelation, and I would like to introduce to you the book of Revelation. Ang aklat ng Revelation, the last book of the New Testament. Ang pahayag ng Panginoong Hesus kay John. At ang lahat ng message dito ng Panginoong Hesus sa pahayag na ito ay naka-address sa 7 iglesia na nasa Asia Minor, na ngayon ay kinikilalang ang Turkey. Ang 7 churches na sinulatan ng Panginoong Hesus ay magkakaiba po ang kanilang mga kondisyon. Pero may pinansin ko yung mga 7 sulat ng Panginoong Hesus sa 7 iglesyang ito na nasa Asia Minor. Ang pangalawang pinakamaikling sulat ng Panginoong Hesus sa 7 iglesia ay ang Sardis. Nasa chapter 3 po yan ng Revelation. Ang church ng Sardis, isa sa maikling sulat ng Panginoong Hesus na pinadala ni John sa 7 iglesia. At nung sinubaybayan ko ang mga laman ng mga mensahe ng Panginoon doon sa 7 iglesyang ito na nasa Asia Minor, ay iba-ibang kanilang kondisyon. Katulad ng ang Ephesians, ang kanyang kondisyon ay ang Ephesians, iniwan niya ang kanyang unang pag-ibig sa Panginoong Hesus. Yung kanyang first love, umiibig siya sa Panginoon pero hindi na yung unang bugso ng kanyang pag-ibig. Ang pangalawang iglesia, ang Smyrna, ang kanyang kalagayan ay mayroon po siyang maling katuruan na nakapasok sa iglesia ng Smyrna. Kaya nagagalit ang Panginoong Hesus sa kanya. At ang Pergamos, meron din siyang maling katuruan. Ang isa rin sa mga reklamo ng Panginoong Hesus sa isang iglesia ay napakahirap ang iglesyang ito. Mahirap siya kaya kakaunti lamang ang kanyang nagagawa dahil sa kahirapan. At dito po sa may Thyatira, ang laban ng Panginoon sa kanya, ang Thyatira ay may hawak siyang isang palsong propeta, babaeng propeta na hindi totoo. At ang pinakahuling iglesia na nasulatan ng Panginoong Hesus ay ang Laodiceans. At ang Laodiceans, ang kalagayan niya hindi siya mainit at hindi naman siya malamig. Kaya nasa gitna siya. Siya ay maaligamgam. At ayaw ng Diyos na siya ay maaligamgam na iglesia. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, idudura kita. Meaning, hindi ka katanggap-tanggap sa akin. Ngayon, magkukonsentrate tayo. We are going to concentrate dito sa church ng Sardis. Dahil nung pansinin ko itong si Sardis na church, sabi ko parang ito yung pinakaabang kalagayan nitong churches na 7. Dahil ang kalagayan nito sa panahon ng sulatan ng Panginoong Hesus, babasahin natin kung anong kalagayan meron ang Sardis. At tiyak ko, kahit hindi naman gaanong malaki ang ating makukuhang aral dito, at least meron tayong makukuhang aral dito. Chapter 3 ng pahayag. Narito na ang sulat na isinulat ng Panginoong Hesus, dala-dala ni John sa churches ng Sardis. Ito ay kanilang sinugo sa church doon. Verse 1. And unto the angel of the church of Sardis write, isulat mo ito dyan, This thing saith he that hath the 7 spirits of God, and the 7 stars, I know thy works.
Alam ko ang iyong mga gawa. Thou hast a name that thou livest. Meron kang pangalan na buhay at patay. Ang church ng Sardis, buhay na patay. You are alive, but you are dead. Napipicture nyo yung kalagayan ng Sardis, buhay, pero patay. Nakakita na kayo ng ganong tao na buhay pero patay. Ang bumubuhay dito ay yung tinatawag natin pagka nasa ICU, yung ano na lang bumubuhay sa kanya, oxygen. Oo. Maghirap itong kalagayan ng Sardis. Kakaiba siya. Kakaiba itong kalagayan ng Sardis. Sa lahat ng 7 iglesia na sinulatan ng Panginoon. Ngayon mong buhay na patay. Bakit ganun ang kalagayan ng Sardis? Kaya nung sinusundan ko yung kanyang sulat, dahil tinignan ko yung ilang segundo ito, kaikli yung sulat. Nung binasa ko ito, halos 40 seconds lang yung message ng Panginoong Yesus. Pero tignan mo yung laman niya, kung sa akin naka-address ito, nakaka-embarrass naman na sabihin niya sa akin na buhay ka pero patay ka. Ang pagkaalam ng Sardis ay isa siyang buhay na buhay o aktibong churches. Kumikilos at gumagawa. Pero noong dumating yung sulat ng Panginoon sa kanya, siyempre namangha sila na sa ilalim pala noon, na sa pagkaalam nila na sila ay gumagawa doon sa ipinagpagawa ng Diyos na walang kapintasan. Pagkatapos dumating yun, sila pala ay buhay na patay. At pagka idadaan mo ito, pagka isa sa ilalim mo ito sa operasyon, ang kalagayan ng church na ito, sasabihin kong 90-10. You know that word? 90-10. Bigong sabihin, pagka idinaan mo ito sa operasyon, mas malaki ang posibilidad na mamamatay siya. Nasusundan po niya ako? At kung mabubuhay man siya, doon sa 10% lang, gulay na siya. Gagastos ka ng milyon. O sabihin mong 3 millions. Mabubuhay siya pero wala nang pakinabang pang tao. Ganun yung kalagayan ng Sardis. Maghirap din. Nagkaroon na ganito siyang na kalagayan kasi sinusundan ko pababa. Chapter 3 verse 1 hanggang 6. Nasumpungan ko doon kung bakit nagkaganon yung Sardis. Bakit kaya nagkaganoon ng Light of Truth Ministry? Kung iisipin natin. Babasahin ko po kung anong dahilan kung bakit siya buhay na patay. Ang message po natin, a dying church. You know the word, a dying church. Matay nga iglesia. Buhay siya. Humihinga pero declared ng Panginoon na patay na siya sa verse 1. Chapter 3, verse 1, and unto the angel of the church of Sardis write, this thing saith he that hath the 7 Spirit of God and the 7 stars. I know thy works, that thou hast a name that thou livest and are dead. Basahin ko po kung bakit siya naging ganoon. Kaya naman comatose na siya, na-stroke siya. At comatose siya. Verse 4 po tayo. Thou hast a few names, even in Sardis. Meron ka pang pangalan diyan sa Sardis, which have not defiled their garments. Few. You know the word few? Not many. Kakaunti lamang ang nandiyan na mga members sa church sa Sardis na ang kanyang damit ay maputi. Lahat na nang natitira doon, ang kanilang damit
ay narurumihan. And they shall walk with me in white, for they are worthy. Konti na lang Konti na lang ang natitirang mga mananampalataya dyan na matutuwid. Mas marami na yung hindi matuwid na Kristiyano dyan. Ang kanilang damit, polluted na. You can serve, you can sing, you can play instrument, you can work, na kahit patay ka na. Kaunti na lang. Ang kalagayan nga ng church sa verse 2, be watchful and strengthen all the things which remain that are ready to die. May kakaunti na lamang yung mga bagay na nasa iyo. At yung mga bagay na nasa iyo, Sardis, ready to die ito. You know the ready to die? Ready na mamatay ito. Hindi malayong pagkakataon. Hindi malayong panahon. Ready nang mamatay ito. Any moment, mamamatay ang pasyenteng ito. Any moment, ang church ng Sardis ay mamamatay. Kakaunti na lang ang nakadamit ng puti. Kakaunti na lamang ang mga mananampalatayang tama ang katwiran niya sa Diyos. Ang mga natitira ay pawang marurumi ang kanilang mga damit. Ganun kasi ang kanilang kalagayan. You can go to the church na kahit hindi ka naman matuwid. Pwede kang magtayo ng iglesia, maging founder ka ng isang iglesia, declare na ikaw ang apostol at ang prophet at pastor na totoo, pwede yan. Pero alam ng Diyos kung ano ang nasa puso ng isang tao. At deklarado ng Diyos, yung church niya doon sa Sardis, buhay ka at patay ka. Dahil mas marami na ang hindi interesado doon sa espiritual na bagay. Pwede tayong dadami, pero kumukunti ang katwiran ng Diyos sa ating kalagitnaan. At ganito ang nangyari kung bakit ready mamatay ang church na ito. Ang light of truth kaya, ano kayang kalagayan niya sa Diyos? At dahil sa ganitong kalagayan ng Sardis sa harapan ng Diyos, ganito ang resulta ng kanyang mga ginagawa. Verse 2, be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die. For I have not found thy works perfect before God. Yun na ang resulta. Kung dying kang church, kung ikaw church na handang-handang mamatay na, hinihintay na lamang na mamatay, preparado na ang iyong lungon, preparado na yung cemetery sa'yo. Ito ang sinasabi ng Panginoong Yesus. Tanggapin ba niya? Hindi. Yung mga trabaho mo, hindi na perfect sa Diyos. Hindi na katanggap-tanggap sa Diyos. May mga churches na ganito. When it comes to spiritual, when it comes in the name of God, ang mga trabaho niya, kahit tinitignan mo talaga, pangit. Kahit ito ay iniisip mo, talagang hindi mabuti kung tinitignan mo ang kanyang trabaho. Pero ang mga sinasabi ng ilang mga trabahador sa church, na mga mananampalataya, mayat datan. Ganun pagka-spiritual, okay na yan. Pero pagka doon sa bandang pang-material at pang-pinansyal na bagay, sa kanilang material na buhay, ayaw nila yung pangit na trabaho. Ayaw nila yung asi-asi na trabaho. Ganyan ang tao. Ang gusto niyang sasakyan ay napakaganda. Ang gusto niyang bahay ay napakaganda. Ang gusto niyang damit ay napakaganda. Ang gusto niyang mukha ay napakaganda. Lahat-lahat ay napakaganda. Perfect lahat ang gusto ng tao. Pero pagdating sa spiritual na bagay, kahit bangking-bangking na bagay, mabalindatan. Pangit yan. Ito ang dahilan. Kung titignan mo ang dahilan nito, brethren, ay dahil ang church na ito, buhay, pero patay. At dahil yung church. At pagka ikaw ay malapit ng mamatay na iglesia, ang trabaho mo tiyak hindi perfect. Hindi tatanggapin talaga yan ng Diyos. Ang Light of Truth Ministry, alam ng Diyos ang kanyang kalagayan. And we know also the condition of the Light of Truth Ministry Incorporated, brethren. Kayo na ang makapagsasabi kung anong kondisyon ng Light of Truth Ministry sa harapan ng Diyos bilang isang manggagawa niya sa henerasyon ito.
Titignan natin kung ganyan ang kalagayan ng church ng Sardis. Meron ka bang nakikita, pastor, na remedyo diyan para hindi dumating yung kahindik-hindik na pangyayari na tuluyan na siyang mamatay? Ang sinabi ng Panginoon dito na paraan para makabawi o muling mabuhay yung mga bagay na natitira. Kasi yung bagay na natitira, ang importanteng buhayin. Let me read. Let us see the remedy of these fearful things. Fearful condition of the church of Sardis. Verse 2. Be watchful and strengthen the things which remain. Magbantay na mabuti. At palakasin mo yung mga bagay na natitira pa. May mga bagay pang natitira sa iyo, Sardis. At doon na yung puhunan mo na palakasin ito. Palakasin natin. Wala bang tulong mula sa Diyos diyan? Tayo lang ba talaga sa church ng Light of Truth Ministry, kung sakasakaling katulad siya ng Sardis, wala bang tulong ang Diyos para mabuhay yung mga bagay na natitira sa kanyang buhay? Meron. Ang maitutulong lang ng Panginoon dito ay yung mabigyan tayo ng malaking pagkakataon na buhayin. Ang sabi niya, buhayin mo. Hindi ang Panginoon Hesus ang bubuhay nito, kundi tayo. Kung sakasakaling tayo ang Sardis, tayo ang bubuhay doon sa mga natitira pa. Yun na yung kapital natin. Puhunan natin para dumami yung mga buhay na natitira sa bahagi ng pagiging isang iglesia ng Panginoon. Baka namatay na yung tithes and offerings natin. At marahil ito ang isang bahagi na namamatay. At sasabihin natin, natitira pa na maaari nating buhayin. Bihira kasi ang Kristiyano doon sa giving at sa tithing eh. Pero kailangan buhayin natin ito. Doon sa preaching the Word of God, witnessing Jesus Christ, that He is the Savior of all men, dito tayo tumatagilid. Walang puso, walang time ang Light of Truth Ministry to share Jesus Christ to the people. Kailangan buhayin ito. Hindi tayo interesado na mikimingle sa church doon sa body. Pagkatapos ng preaching, engkanta, trabahon, sayang 10 minutos mo dito. Pero makalaga yung mga conversation natin, samantalahin nyo yung pagkawala ng preaching, samantalahin nyo yung tayo ay kumusta ka na, sister? Nabayaran mo na ba yung utang mo, sister? Mga ganon. O nadagdagan na ba yung utang mo, sister? Ganon. May bago kang Bombay na naman, pastor, ano? Mga ganon. Para magkalapit-lapit lang yung mga damdamin natin naman. Pagkatapos na mag-preaching, iwaran mo na ako Parang yun lang. Hindi. Kailangan natin buhayin yung mga natitira pa. Pagkatapos maghapon, magdamag, tapos hindi pa lumalabas si Apo Init, nandun ka na naman, nagtatrabaho na naman. Wala Kaya sabi ko, katulad ng Sardis yata itong Light of Truth Ministry. Mamaya nakulong yan, sardinas na yan. Ready to die. Kailangan buhayin natin ito. Kaya titignan natin. Pagka sinabi ng Panginoon Hesus na be watchful, matyagan natin ang church. Ang kanyang galaw, panoorin natin ang kanyang galaw at ang kanyang mga gawa. Dahil doon sa kanyang mga galaw at sa kanyang mga gawa, malalaman natin kung ito ay nangamamatay ng malapit ang Light of Truth Ministry. At pagkatapos niyan, i-strengthen na natin. Pagka sinabi ng Panginoon na i-strengthen mo na Sardis, wala na tayong dapat pang aksayahin na panahon, palakasin na natin yung natitira pang mga bagay sa atin. Ang malakas lang sa atin dito, doctrine. Tumingin kayo dito sa Isabela. Pagka niriring, hindi mo kasi pinapansin Tumingin ka dito sa Isabela. Sa lahat ng church dito sa Isabela, hanggang dun siguro sa dulo ng Apari, walang tumatayong katulad natin na lumalaban. Diyan sa YouTube, na lumalaban sa mga likong mga ministers, mga palsong mga relihiyon. Hindi mo ba ito napapansin? Na ang Light of Truth Ministry dyan sa matibay, pero walang silbi yung natitirang tibay nito kung hindi bubuhayin
yung mga namamatay. At ang puhunan natin, ito, yung mga natitira pa. Kung anong lakas meron ng Light of Truth Ministry. Kung anong natitira pang lakas na dapat niyang buhayin. Doctrine of the Light of Truth Ministry is very strong. Pero yung mga bagay-bagay pa na parte sa Light of Truth Ministry, weak. And not only a weak, already dead. Strengthen natin kung saang lugar yan, kung anong bagay yan na dapat nating palakasin sa buhay ng Light of Truth Ministry. Verse 3. Ito naman ang remedyo na sinasabi ng Panginoong Jesus. Verse 3. Remember, therefore, how thou hast received. Alalahanin mo kung ano yung mga tinanggap mo. That is the remedy given by Jesus Christ. Para makarecover ang Sardis. Alalahanin mo kung ano yung mga tinanggap mo. Ang daming mga responsibilidad na natanggap natin. Ang gustong-gusto natin talaga ang magkaroon ng authority. Biruin mo, pagka ikaw nagkaroon ng authority niyan, papogi points dyan. Pero pagka sa trabaho ang pinag-uusapan, walang nangyayari. Mapunta kayo sa gobyerno. Tignan natin kung hindi ka tatanggalin diyan sa responsibilidad mo na yan na hindi ka gumagawa. Alalahanin mo kung ano ang iyong tinanggap. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa Sardis. Dahil ang mga tinanggap natin, pananagutan na natin na yan. Sa ayaw natin at sa gusto, binigyan na tayo ng Diyos. Dahil alam niya, ang kahinaan natin at lakas natin. Kung mahina man tayo dyan, walang problema dahil susustentuhan tayo ng Diyos dyan. Sa mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. That's why, Jesus said to the church of Sardis, remember therefore how thou hast received. Bigyan natin ng halaga kung anong maliit o malaking responsibilidad na ibinigay na ng Diyos sa atin. Dahil ito yung paraan para muli sumigla tayo doon sa 100% paglilingkod sa Diyos. Huwag lang yung ganyan. Aabot na naman tayo next Sunday. Tapos next Sunday ulit. Tapos next year ulit. Wala ulit. And heard. Alalahanin mo ang iyong mga narinig. Ang dami na nating narinig ng mga doctrines. Ang dami ng mga paliwanag. Pagdating na may nagtanong, hindi niya alam. Pastor, hello, anong tiket na nga sa unda dyan, Pastor? Kami minsay kla di sande, mo. Kasi nakikinig, wala siyang konsentrasyon. Habang nakikinig, iniisip niya, kailangan matapos kaagad si Pastor Andong, ang haba-haba ang mensahe niya, tatrabahuin ko yung naiwan ko kanina, at baka mamaya may tatawag na sa akin, o di siya pa. Brethren, pagka nandito na tayo, wala tayong ibang iisipin, kundi ang Diyos, ang paglingkuran siya at sambahin, at pakinggan ang kanyang salita. Ngunit kung uuwi tayo pagkatapos marinig natin ang mensahe, at uupo tayo at gagawa sa mga responsibilidad, you will go to hell. And you will go to a low degree of spiritual. Kaya tayo nandito para tayo ay lalakas at maging buhay na buhay sa paglilingkod sa Diyos. At maging banal na banal at maging perfect na perfect sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. Alalahanin mo kung ano na yung mga narinig mo. Wala eh. Ang dami-dami mo nang naririnig na kanta na espiritual. Pagdating mo sa bahay, binuksan mo yung cellphone mo. Sa ilalim ng buwan. O sige, sa ilalim ka ng buwan. Pakinggan mo aking tinig. Ganun lang. Kung ano na ang narinig mo, awit na espiritual, mga katuroang espiritual, huwag mo nang kalilimutan at alalahanin mo ito dahil doon ka marerefresh, doon ka lalakas, doon ka tatalino, at doon ka magiging banal. At pagkatapos doon, sinasabi ng Panginoon Hesus, hawakan mo ng mabuti yan. Magang-maga, iba ang kanta. Remember therefore how thou hast received and heard and hold fast. Hawakan mo ng mabuti. At pagkatapos, na naalala mo at hindi mo pala ito nagagawa, agbabawi ka mo, kasjay, repent. Amen? Pakawanan na kami, Apo Diyos, kasjay. Dahil nakaligtaan ko yung mga mahalagang bagay na ito sa aking buhay espiritual. Hindi yung
naalala mo. Ganun lang. Wala ka bang, Panginoon, patawarin mo ako yung haba ng panahon, binigyan mo pa rin ako ng pagkakataong maging masigla. Kaya, sorry po. Hindi ko na ito uulitin. Mas di mo kaya't mo nga dagi kakabsat mo kat agpakawanda ka niyam, kadagiti mistakes da. Tapos, pag may nagkasala naman, hindi ka naman nagpapatawad, lalo na sa Diyos. Kaugalian sana natin na sa gabi at araw, kung meron kang naaalala na mistake mo sa Diyos, mag-repent ka naman. Amen? Repent. Pasensya ka na, Panginoon, na talagang hangko na si putan dadya. Apo ko na mo, tahamot niya aming panpanawang kat, wise tayo, hindi lang ang panahon ay nababantayan natin. Kaya, ini-encourage ng Panginoon ang Church ng Sardis, repent, Sardis. Repent. Amen? Repent yan. Yan ang kanyang sinasabi doon. Pagka hindi tayo nag-aksyon na katulad ng Sardis, pagka hindi ka nag-aksyon, Light of Truth, pagka hindi ka nag-aksyon sa kondisyon mo na yan, ang sinasabi niya, apektado yung trabaho mo. Hindi naganap lahat ang iyong gawa. Verse 2, be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die. For I have not found thy works perfect before God. Hindi tayo yung church na walang kabanalan. Hindi tayo yung church na walang pakialam dun sa spiritual na buhay. May mga church, basta miyembro ka sa church, basta pumapasok ka, nagkukontribusyon ka, ang pangalan mo ay nasa kanilang listahan, okay na. Pero dito sa Light of Truth Ministry, maging sa lahat ng churches ni Kristo Jesus, ay kailangan ng kabanalan. Dahil hindi mo makikita kailanman ng Diyos pagka wala ito. At dahil dito, hindi natatanggapin ng Diyos yung mga trabaho natin. Kahit ikaw pa yung napakalaki ang kontribusyon, kahit ikaw pa yung namumuno sa lahat ng mga projects, sa sekular at sa spiritual, pagka mamamatay na pala ang kalagayan nating spiritual. Sayang yung ating mga pagod. Sayang yung ating mga financial at material na bagay na ating ginagamit. Sayang yung panahon. Dahil apektado talaga yung works natin before God. Kailangan aksyonan natin ito. Nakasalalay yung trabaho natin. Alam naman natin na babayaran lahat ng Diyos yung mga trabaho natin. Amen? Walang trabaho na tinatrabaho natin sa spiritual, material, lahat, basta sa panig ng Diyos, babayaran lahat ito ng Diyos. At pagka hindi naman ganap ang mga trabahong ito dahil mga mamatay-matay ng church yan, na Light of Truth, wala nang silbi, huwag na tayong aasa, natatanggap tayo pagdating ng araw. At liban dyan, brethren, delikado yung salvation natin. Let me read. Verse 5, he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. And I will not blot out his name out of the book of life. Pagka nagtagumpay ang Church ng Sardis na muli ay buhayin ang mga parting namamatay at ang puhunan po niya yung mga buhay pang natitira para mabuhay yung mga patay na bahagi ng Church ng Sardis. Pagka hindi, buburahin ko ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Pero pagka nagtagumpay ka, Sardis, na muli mong buhayin yung iyong paglilingkod, idamit mo muli yung katwiran ng Diyos. Hindi ko tatanggalin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Ang pangalan natin ay nasa aklat ng buhay. Nakakit wala ang pangalan mo sa aklat ng mga relihiyon. Really. Basta ang pangalan natin ay nasa aklat ng buhay. Pagka wala doon ang aklat ng buhay, nyanagan mo, andong, sir, andong. Andong, letter A, andong. Andong ito format andong. Adate, anak ka, Koreawin, no, Philippines po ako. Korea gamin dato, ayan na, dati may isang andong
Anak ka, Meksikano. Ay, Pilipino pa ako. Kasi Meksikano kasi ito isa dito eh. Nawala, pagka hindi na nasumpungan, wala. Nakasalalay yung buhay natin doon sa muli nating bubuhayin pa yung mga natitira. Katulad ng sinasabi ng Diyos sa Sardis. Verse 5, and he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life. And I will confess his name before my Father and before his angels. The salvation. Dati nga, kung nandito anghel, ipurak mi datoy? Hindi. Kanyan, good yan. Kasi ang angel, ti agipurpurwak kijay lake of fire. Ngayon ay sa impyerno. Ang angel, ang pumupunta at kinukuha yung mga namamatay papunta doon sa impyerno. Dahil hindi naman alam ng tao yung impyerno. Kaya ang angel ang pumupunta roon. Itatapon siya roon. At dahil ang tao naman na hindi niya alam papunta sa langit at hindi naman siya lumilipad, ang anghel na may pakpak ang magdadalo doon sa langit. Ganon. Ang maanghel ang nagdadala sa mga tao na namamatay kung saan sila pupunta. Kaya sinasabi ng Panginoong Hesus, sasabihin ko sa Ama at sa mga anghel niya, na ligtas ang taong ito at hindi ligtas ang taong ito. Dandani ka makakita anghelan. And he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Apektado po yung life natin, eternal life. Ang gagawin natin, brethren, verse 6, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Ano sinasabi ng Panginoon? Ang church dapat makinig lagi sa sinasabi ng Holy Spirit. Nagsusulat si John, nagbibigay ang Panginoong Hesus ng kanyang isusulat, habang nagsasalita ang Panginoong Hesus doon sa sinusulat ng John, ang Holy Spirit ay gumagalaw. At walang pag-aalinlangan, pagkatama ang iglesia ng Light of Truth Ministry, gumagalaw ang banal na Espiritu. At kailangan yung salita ng Panginoon na ating naririnig, salita na rin ito ng banal na Espiritu ng Diyos. Naintindihan po natin ito? Nagsasalita na ang banal na Espiritu sa atin. Kaya pakinggan natin, damihin natin, pakiramdaman natin ang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan, sapagkat ito ang isa sa mga makalalgang bahagi sa buhay ng isang iglesia, ang galaw ng banal na Espiritu. Dahil pagka wala ang galaw ng banal na Espiritu, kahit napakahusay ang pastor, kahit mayaman ang iglesia, yan ay patay na iglesia. Kaya ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa Sardis, ang galaw ng banal na Espiritu ang mabigyan ng pansin. Dahil kung hindi, you are dying and ready to die. Hindi na natin pinapakiramdaman ang banal na Espiritu sa ating buhay. Ang alam natin na galaw ng Espiritu ay kukunam. O yung may mga bumabagsak. O ayan, yung may ganon. O. Hindi. Napakasimple ang mensahe ng banal na Espiritu. Ito na nagawid kan, yung yaman ni pastor. Makapasakit nyo talaga ni pastor. Ipalagay nyo yung mensahe ng banal na Espiritu ito. Pagka hindi kayo naniniwala na ito'y purong salita ng Diyos, as I said to you before, iwanan nyo ang Light of Truth Ministry. Kahit iwanan nyo ito, maliligtas pa rin ako. But I assure you, brethren, the word that you have heard and the word that you will hear in the future is the word of God. And there is the working of the Holy Spirit of God among the message of God. Doon sa kalagitnaan ng mga mensahe ng Diyos, nandun ang banal na Espiritu ng Diyos. Para mabuhay tayo, i-feel mo ang banal na Espiritu. Tignan mo ang galaw ng banal na Espiritu. Let us pray. Sambahin ka, O Diyos. Paglingkuran ka, O Diyos. Dahil ikaw ang lumikha po sa amin, dapat kang paglingkuran. Dahil ikaw po ang nagligtas sa amin, paglilingkuran ka namin.
Binigyan mo po kami ng pagkakataong mamalas po namin ang daigdig, kaya paglilingkuran ka namin. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ibinibigay mo sa Light of Truth Ministry, na kung mas maraming bahagi ang mga patay sa Light of Truth Ministry, loobin mo po, tulungan mo po kami. Pagkakataon, ang ibigay mo po sa amin. Galaw ng iyong banal na Espiritu, ang ibigay mo po sa amin para tuluyan kaming buhay na buhay sa iyong harapan. Gawin namin ang mga pananagutang pawang kalulhatian mo. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.